What's up guys, may adlaw sa tanan. Once again, this is your Bisdak Boss, Hidden Dungeon Boss ng mga bisda, ng mga Bisaya. Okay. Now we are on our 6th unang is video number 6 for our Ragnarok Next Generation Global Server Tips and Tricks. And we will be tackling the item number 6, which is Shadow Equipment. So while nag-fishing niya ako isa ka-character karon, I will be discussing Shadow Equipment. So by the way, ako na siya nag-discuss last time. Shadow Equipment is a feature sa Ragnarok Next Generation wherein ma-open mo after ka first makasunod ka og isa ka guild. Once again, shout out sa guild members. Oh, baka nang leave. Observe, baka nang leave sa mga guild. What happened? It's okay. And kaya distract ko. So sa maka-join ka guild and then maghimo ka og katong mission wherein dili sa mission na makita nimo na mado ka sa guild territory para mag-pray. And then imo ma-unlock ni. And then when you reach nga time na maabot man nimo ni mag-unlock din ka og 10 ka buok missions, 10 ka quest para ma-unlock man nimo ang Shadow Equipment. Okay. Shadow Equipment is basically na description diha mura siya og anang soul kibali sa imong weapon. Nagdepende kung unsa imong type nga weapon, nagdepende pod ang mga skills and mga perks nga makuha. Example sa ako as an archer na ay Shadow Silver Bow for a long bow and Shadow Cosmic Bow for a short bow. So focus na karon diron sa long bow. So when we talk about Shadow Equipment, part daan sa iyahang perks is kaning makita ay dili makita, ipakita ni. Nadyo kay makita ani nga effect. Ako man kung low ang graphics. Itaon sa nako ha. Display character weapon para makita ginyo yun. Ang effect sa Shadow Equipment is kana purplish ang imuhang color purple ang imuhang weapon. So kana that's one. So kung makakita ka og character nga naing ana early on, makaingon ka nga oy paspas niya na unlock ang iyang Shadow Equipment where na ma-open niya paspas sa mga perks. So atong istorya ka ng Shadow Equipment. Number 1, pag open mo sa Shadow Equipment, imo dahil i-unlock ang level sa imo mismo nga Shadow designated na weapon. Para sa ako, silver bow. And dahil siya mga materials na need na mo unang niyong kugain na nga need yun di mo mag-join o tarong na guild kay ang mga materials, so ako ipakita diri currently manggod na ako gina-upgrade sa Shadow Equipment kaning isa ka skill akong gina pa level 3 nya kulang pa ang materials. Show na ko this mga materials pare ani pero lahi pa ni siya kaning Horcrux lahi pa ni. Other equipments such as this matudapit na makita narayon kaning mga ingani kaning ang mga materials ma-drop ni siya sa one is Endless Tower ET, Otherworld Gate ma-drop po na siya, KVM, GVG and other guild activities. So makaingon ko sa inyo big advantage kung naamoy tarong guild. So ako daang tip sa inyo if you want to progress further there is a Rocks Global Server is join a reliable guild sa sugod palang daan para paspas ka maka guild order and everything makapag-progress ka paspas. Okay? So going back sa tuang istoryahan. Shadow Equipment naa siya pila ka aspect. First kaniya pa level. Currently level 3. Na siya pila ka aspect diri inscription, Pioneer, Bound, Engrave, and Validation. So ato nang i-discuss sa isa. And by the way, lahi-lahi ni siya each character, each
i-unlock nimo nga kung tanaw na to ni amo ni siya ang mga available nga mga skills and all. Kung diri sa short bow lahi pod. Tanaw ninyo ni lahi. Okay, makita ninyo. Diri lahi pod. So, unsa gilay ning shadow equipment. Kung tanaw nimo ni ato ning unlock first sa inscription. Natay chance to increase dexterity. Which wala ko material, kanin siya nga mga material, mahal po kayo na siya pag mo nang paliton. Akana, dexterity, luck. Luck is needed sa isa ka hunter or hunter ba ko? Isa ka archer. Archer na ba ko tawag sa kuha? Let me see. Ano siya tawag? Oh yeah, hunter. Hunter nga mahimo na ang tawag ani unsa kay tawag ani sa next class. Sniper. Okay, archer, hunter, sniper. So medyo layo-layo pa ni. 11 job levels to go. Na-delay ko gamay kay sige kog hunt og guard kataas og base. Yawa pa po na ako nakuha. Murag kung di man kumutuog og swerte noon ho, pero medyo malas-malas kita ni nga character. It's okay. Ato ra lang makaya og apas through consistency. So kana, palay ta. Sa shadow equipment, first ay dex, luck, crit, physical damage bonus, attack speed, crit damage. Ahaman ako ang i-increase ani. So, ako, right now, sa akong ginabuild aning character ni Yuzo, this is si Yuzo, no, by the way. Akong plan ani is simuon siya nga dex penetration build for now, and maybe later on, ako pa siyang studyhan kung mag-int dexterity falcon build ba ni siya. I don't know. Sa karon, amo pa rin ako nakita nga pinaka-viable nga build sa viable build sa sniper. I mean, hindi pa na hunter dar. Wa pa na ako na-study kayo kay medyo 1 month pa man kapining game. Ako pa siyang gina-tanaw kung saan ni siya pag-progress later on. So karon, ako siyang gi-progress as dexterity penetration. So, ang focus na ko, dex, attack speed, max, crit. Kung makabantay mo, nag-add ko crit. Kaya sa so good, nag-critical build ba na ako, inirealize na ko, hinay man ang damage. So, I did my research, nakita ko sa uban ng mga content creators, and in-approve ang akong theory. And this game favors penetration so much. Luck. Nag-add ko luck sa sugod to 5 lang itaman, pero maybe mag-add ko luck because mo proc ang falcon attack anak. Okay, padayon ta dex, and then wala ko nag-add og physical damage bonus because nabantayan ako ang physical damage bonus is raw siya nga damage nga madugang sa attack, whereas diri sa Pioneer na ay final physical damage bonus. This is more important. Okay, o pa na ako na naalan. I think attack speed pamanggod akong kulang pamanggod. Yeah, sige, so far hindi sa akong i-add. Makita mo saon. Nakulang na po. At least level 5 na ang final physical damage bonus. Unsay difference niya sa kaning physical damage bonus lang? Ang physical damage bonus i-add siya sa imong damage. While ang final physical damage bonus is added to the final outcome na computation sa imong damage minus all the modifiers, add all the plus i-add din ang final damage bonus. So murag complicated siya, na mas na siya mas. So for pila ka years ko nagdula sa South East Asia server. So, na-discover po na ako nga, tinuod gipod, partner jud kaayo ning physical damage bonus and penetration. So, kung maka-observe mo nga, wala mo naging penetration diri sa, sa longbow. So, actually, this is a variant na ning penetration. Kaya supposed to be, ang original yun nga build aning longbow is a critical build. Pero nakitaan nila loophole, and sa mga nakauna, shout out to them, better daw di ay penetration build sa current na game, gamay pa man kayo gud ang mga so muna nakita. Next, palain ta, bound. I am currently using
double strafe 2 kay naa siya 14% chance to trigger double strafe. And maka-decrease po siya physical defense. Okay, 4 times kumasta. Okay, ako na siyang ipa-level pag abot pa og level 4 sa akong ano. Second, sa engrave is I'm using focus shot 1. Okay, nainauta na sa akong anong dili man focus shot 2 akong gihulat para maano. So remember, dugay kay magpa-level up og shadow equipment. O kung hulaton pa nako ning kaning 2 nga pwede man ako i-upgrade ning 1. Kung ako ni ma-upgrade, which is hapit na, kanina lang kulang, kung dili ma-miss, 17% na ang ma-increase niya sa chance. Whereas diri 14% pa. Pero lahi ang case diri sa 1. Sa bound. I mean, ano? So ito diri So, same mechanic, pero mas gamay ang slimmer ang iyahang trigger rate. Lahi man gud diri kay from 12 diretso dayon sa 17 tako kay siya ambak. So ako ron ang gibalance and kana mo nang mag-stick ko diri while diri 2 para pag level 4 nako pwede na ako siya ma-upgrade to 18%. Ako na kay nang jump. Okay? And then diri sa validation mo pa na siya na open pero currently ginabutang na nako ni siya. It extends true sight. So kung waka sa true sight, nako na sa gamit and effectiveness extend daw ang true sight and final physical damage bonus by 7.5. And nakinabalitaan sa coming server that ang kali daw ang true sight madugangan daw ni siya madugangan daw ni siya penetration. Ato na paabuton kay I think sa Japan nga server ni gawas na ni siya. And I think mura ni siya ang so far akong ma-discuss sa shadow equipment. And it is better to activate the nahuman ako. It is better to activate isang iko ang kadali ni sa monster para madugan ato sa Marduk. Nagdumot na yung kaning Marduk dugay mo kay ko nagkulat na madungagan og isa pa. Actually I'm missing one more Marduk sa ko ang Marduk and then kanina penetration pa dinero so wala pa yun. So I'm waiting for one more Marduk and maybe kung napapalit sa Marduk baligya sura ko o sa ba para bragging rights ba. So sige, wala padulong nga diha ang character the opening the remaining para ato nang i-progress later on. So need na tumbala nun, need gid mo i-progress as early as possible lang yung shadow equipment. And ayaw gid po kataka o kaning upgrade ay dili para sa kuha nga nag-upload na rin so ko kabalo sa i-build. And so, what na ko ma-upgrade. And I think that's it. Gusto na ko emphasize that shadow equipment is isa sa core sa kaning core nga feature aning Ragnarok kay better shadow equipment could change the outcome of the game. Sa una maglisod pa ko aning Marduk bahala dili pa kay nga nakadako ang progress nako sa akong character tungod kay better ang ako ang shadow equipment. Kita mo focus shot. So that's the focus shot 2. Dako na og proc. But I think ubalin ta kanang mag na tao diri. Ikob ko siya nakita og spot nga walay. Okay. Another tip na siya pangita gibog spot nga walay tao. Para wala kay kailog sa mga mobs and dili basig na ay kana nga mob mo drop na siya card dito na kay kailog lain. So ang chance nga ikaw makakuha na card is matunga na noon. Doon na mo magtunga. So better, ako ang tip ni siya if you mag-burn of Odin, better nga solo. Better lang. Kung di kayo makaya, then have a party. Okay, parehan makaya man niya. Dili pa nga nakapaspas, dili kaya nga efficient. But it's okay. We're getting there. So I think that's it for shadow equipment. If you have questions, don't forget to
share, and don't forget to share, don't forget to comment kung namin and if ever nakalabay mo aning ang video, please subscribe kung gusto mo og tips and tricks nga binisaya kung gusto mo binisaya. If ever you're Tagalog ka, don't worry kasi yaks na Tagalog ko. I can still speak in Tagalog and maybe in English if you have viewers later on na English. I can speak in English. And for now, binisaya sa ta. Okay? And I have a surprise. By the way, gusto na napapakita. Kay again, akong ingon, I don't believe in luck, but look at this. Okay, ako panginambog niya. I-crown. Nakuha na ko ni siya. Guys, founder ni siya. Ancient Pyramid. Dili pa yun ni siya sa Nightmare. Sa hard pa ni siya. Kaya hindi pa na ako makaya ato nga time. Nag one-man party ko. So sa hard sa and nakuha na ko ni siya. And I was surprised. Pwede din ni makuha siya sa hard lang. Okay? I was thinking of selling it pero ayaw because too slot siya. Magamit na siya later on. Pero nakita na ko wala pa better na kanang elite card na mabutang na ko ana. So as to the cards and headgear, wala pa better nga for a hunter kanin dili. This is for assassin build. Assassin ng mga strength or warrior or rogue bow o kani sa tank or priest kani wala pa sa mga spellcasters ni kani okay ni siya for me pero naalaman ko yung Marduk for now so wala maybe just skip it okay so once again I hope nakamuntunan aning video and once again dito na mag-end. This is your Bistak Boss Dungeon Boss na Bisaya. Pang-maing adlaw sa tanan. Happy play!